Alright, so this problem is actually similar to a past board exam problem which was recently asked actually in the November 2024 board exam. However, this is the last board exam was not the first time na lumabas ito sa board exam. Kapag tinignan mo yung ibang mga board exam noon, as early as November of 2013, lumabas na to sa board exam. No? Not exactly the same, but quite similar. No? Of course, no? Similar lang. Okay, situation number two. The pole GAF shown in the figure is secured by a ball and socket joint at F and by four steel wires at A. The diameter of steel wires is 6.5 millimeters. Use E equals 200 gigapascals for steel, and we are given P is equal to 1.2 kilonewton. A is 8, B is 12, and C equals to D equals to E, and F is equal to 12. So ito ay 12, 12, 12, and 12. So puro tig to 12 meters. Okay, for number one, determine the tensile stress in wire AB. So pinapahanap lang yung tensile stress dito. So para makuha natin yung tensile stress dyan, total binigay naman yung diameter. So meron na tayo ng area. Ang kulang na lang is kung ano yung force dyan. 'Di ba? Ano yung force dyan sa AB. So of course, mag-a-analyze tayo using statics. However, how would we do that? Okay. So bali may tension dito. Pag drawing mo ng kompleto yung free body diagram, may tension din dito. And meron ding tension dito. Ayan. Okay? Now, isa sa mga mapapansin mo sa style ng examiner natin sa board exam is maliban sa marunong ka mag-compute, gusto niya meron kang parang physical intuition on what happens to the structure when you apply loads. So dito, kapag in-applyan natin ito ng horizontal load, so syempre ito, since ball and socket joint lang yan, para lang yung pin or hinge. So parang tatabingi lang siya dito. Gaganyan lang siya. So, syempre, yung cable na to, kapag tumabingi na, mababatak. 'Di ba? Magkakaroon ng tension. Yung cable sa C, magkakaroon din ng tension. Yung cable sa E, magkakaroon din ng tension. Kaya lang, yung cable sa D, ano mangyayari? Dahil papunta siya dun sa D, actually, ang mangyayari dun sa cable na to, malulusen, magiging ganyan. Okay? So, parang mako-compress. And take note, wala naman cables or wires cannot really resist compression, no? And with that, we can now say that since cable AD will carry compression, therefore, the force in AD will be zero. Okay? Kasi it cannot carry compression. Kaya, kumbaga, wala na to. Zero lang yan. Okay, so now it simplifies a little bit our analysis, no? So with that, how would I calculate the force in AB? So siguro maganda, tingin tayo sa direction na to. Okay, sa lagyan natin ng mga direction. Kunwari ito ay X. Kunwari yan ay X. Ito ay Y. Okay, tapos ito ay Z. So kapag dyan tayo nakatingin sa X, along X, so makikita natin is ito yung pole, ito yung ball and socket joint. Okay, tapos meron ditong force equal to 1.5 kilonewtons and then meron ditong cable. So may tension dito. Okay, tapos yung cable sa kabila, like I said, zero na yon. So wala na tayong kailangan na compute na force doon. Tapos yung cable dito, hindi mo na makikita kasi nandiyan na siya, no? Kumbaga itong axis na to, ito yan. Kumbaga point na lang siya dun sa two-dimensional view natin, no? So, and then lagyan natin ng mga sukat. Ito ay 8 meters, ito ay 12.
Tapos ito rin pala ay 12. Ayan. Okay? At kung mapapansin nyo, in this particular analysis, mag-moment lang tayo dito sa F. Di ba F to? Mag-moment ka lang dyan sa F. Okay? So, makikita mo na you can solve for AB already. Alright? So, we have 1.2 kilonewton times ang moment arm ay 8 plus 12, that's 20, would be equal to, yung moment nito is yung kailangan natin X component niya, no? Ito, X component niya. Kasi yung Y component niya, wala nang ano moment dahil dadaan siya dun sa F. So yung X component niya na lang. So note that if you look at the slope, makikita mo na ito, 12 is to 12. So 1 is to 1 kapag dinivide mo. Tapos ito ay square root of 2. Okay? So therefore, yung X component ng AB is PAB times 1 over square root of 2. And don't forget the moment arm. Ang moment arm natin is 12. Okay, and from here, we should be able to calculate the force acting on AB. And that would be 2.28, 2.828 kilonewtons. Okay? At kapag meron ka ng force sa AB, makakompute mo na ngayon yung tensile stress sa AB. So, force over area lang. Okay, which is 2.828, gawin nating Newton, over yung area niya, since binigay ay diameter, so malamang ito ay circular, no? So, pi over 4 times 6.5 squared. Okay? And that will give us our stress. And that gives us 85.24 megapascals. And our answer for number 1 is letter B. Next, what is the elongation of wire AD? So ano daw yung elongation? So actually ano to guys, typo error lang ito. Supposedly AB ito. Ito rin AB. Okay, so AB dapat yan, hindi AD. Kasi 0 dapat sagot no kung AD yun. Anyway, what is the elongation of wire AB? So elongation naman, so ano lang yun? TL over AE, no? So for number 2, the deformation of wire AB is PAB, length ni AB over area E. Okay? So may force naman tayo. So we have 2.828. Gawin lang nating Newton. Ang length. So ang length niya ay, kung titingin tayo dito, ito yung length niya. Yung wire na yon. So anong length niya? So tama ba na kapag kinonsider mo tong triangle na to, ang length nito is just square root of 12 squared plus 12 squared or 12 square root of 2. Okay? So meters. So 12 square root of 2 meters. 12 square root of 2, gawin nating millimeter. Over area times E. Ayan. That will be the deformation in AB. Okay? Now, syempre pwede nyo naman makompute yan. Tama na yan. Yun nga lang, gamitin na natin to stress to eh. So take note, ito rin yung stress guys. Yan din yung stress. So actually, yung formula dito, pwede mo i-rewrite na stress L over E. Pwedeng ganyan. No? So ito rin yung kinompute natin kanina eh. Diba? Ayan. So yun na lang gagawin ko ha kasi na-compute ko na eh. So stress times length over E. So that gives us 7.233 pag ni-round off. Okay. So sagot natin sa number 2, letter D. Next, what is the horizontal displacement of point G? What is the horizontal displacement? So ano daw ang horizontal displacement nito?
Okay, so again, pagka inimagine nyo, no, pagka hinila mo yan dito, so syempre, magiging ganito yung itsura. So, merong displacement doon, no? So, paano yun? Paano i-analyze? So, for number 3, so tingin ulit tayo dun sa x-axis. Ayan, yun yung x-axis natin. Tapos, meron ditong wire. Meron dyang wire, di ba? Tapos, meron ditong force. Siguro usog natin ng konti itong force. Kunyari, may force dyan, no? So, pag hinila mo yan ng force, so tendency nito is magiging ganito, no? Yung ganyan. Naka-incline, no? So, di ba, paano natin i-analyze yon? So, again, like what I did before, ang gawin mo, yung attachment dito, tanggalin mo muna. Tanggalin mo muna yung pagkaka-connecta nila. So, hayaan mo muna itong humaba. Kunwari, humaba na siya hanggang dyan. Pagka humaba na siya hanggang dyan, kailangan natin ulit pagdugtungin itong point na to at saka itong point na to. Paano? Para sa point na blue, itong point na to, ito yung radius niya, papaikutin natin siya. Diba? Papaikutin natin siya. Tapos ito naman, yung pula, ito naman yung radius niya, ito yung center niya, papaikutin din natin siya. Tapos kung saan sila mag-intersect, doon yung final position. Okay, pakita lang natin. Ito yung circular arc nung blue. Ito naman yung magiging circular arc nung red. Ayan. So mag-meet sila dito. Okay? And bali, ang mangyayari ngayon, yung itsura ng pole mo is parang nakaganto na siya, naka-incline. Ganyan na siya. Okay? And as discussed before, yung curvature na to is very small. Kaya we just consider that to be the tangent lines. So, ibig sabihin, tangent line mula dito, 90 degrees yun. Tapos tangent line mula dito, 90 degrees din to. Ayan. Okay? And once again, ito yung deformation natin sa AB. So, ang tanong, ano daw yung horizontal displacement nito? Nung G. So, para makompute yun, kailangan mo natin computein to. Ito. Kasi kapag meron ka nito, simpleng ano lang yan, no? Similar triangles, makukuha mo to, di ba? Okay, so kunin muna natin yan. So tawagin natin, since ano to, since A ito, tawagin natin to na horizontal displacement ng A. Okay, so kunin ko lang yung triangle na yan. So ito yung deformation sa AB, ito yung horizontal displacement sa A. So para ma-compute yan, take note na ang slope kanina nito is 1:1. So ganun din yung magiging slope nito. Or in other words, pwede naman sabihin na ito ay 45 degrees kapag sinolve mo. So it turns out na 45 degrees din to. Okay? And you can relate them easily using cosine function. So we have cosine of 45 is equal to the deformation AB over, ito yung hypotenuse natin, delta AB. So therefore, yung delta A lang pala. So therefore, yung delta A or yung horizontal displacement ni A is just delta AB, ito yon, divided by cosine of 45. So that's 10.228. Ayan. Okay? And once we have that, we can now proceed in analyzing itong triangle na to versus itong triangle na to. Because they are similar. Again, ito ay 8, ito ay 12. Okay, doon muna tayo sa malaking triangle. Sa malaking triangle, ito, that's going to be, tawagin natin ito na deformation ng burahin ko lang to Tawagin natin ito na displacement so baka lang malito. Burahin na natin itong arrow na to. So, ito ay tawagin natin na displacement sa G. So, para dyan, it's going to be displacement at G over yung height, alam naman natin na 20, is equal to, ito naman tayo. Okay? Yung triangle naman na to, yung mas maliit, ito. Yan. So, that is deformation at A over yung height ay 12. Ayan.
And because meron tayo nung deformation sa A or displacement sa A, makukuha na natin displacement sa G. So ito yon divided by 12, cross multiply 20, that gives us 17.047. And that is the displacement at G. That's letter D. Okay? So ngayon, bago ako mag-proceed, so nasolve na naman natin na lahat, ano? Bago ako mag-proceed, gusto ko lang i-emphasize na itong sagot na to, ito yung theoretically correct na sagot. Tama yan. Walang mali dyan. Kaya lang, based sa mga previous students ko, no, na nag-take ng board exam, kapag ginawa daw nila itong theoretically correct, hindi daw lumalabas sa choices yung sagot or wala daw sa choices yung sagot. So, ang instruction ko sa kanila palagi, kapag hindi ito lumabas, ang gawin nyo ay ganito. Okay? So, sa board exam, no? For board exam only, kasi minsan may ginagawang ano theoretically incorrect pero sa board exam tama, no? So, ganito ang gawin nyo. Okay? So, ito yung point, tapos 'di ba ito yung wire, tapos mag-elongate. Ay ang gawin nyo, instead na yung tamang procedure na kung saan kailangan mong i-perpendicular diyan, ang gawin nyo na process ay idiretso ito sa baba. Kasi diretso ito sa horizontally, ito yung 90. Okay? This is theoretically wrong. Alright? Pero kung wala talaga, no? Yan talaga yung nandun sa board exam, no? So bali magiging ganito yung ano natin, itsura. Okay, so therefore, ito ulit yung deformation sa AB. Tapos ang hinahanap natin is ito, yung displacement sa G. So makakompute mo ulit to displacement sa A. Kaya lang, medyo mag-iiba ng kaunti kasi ito yung 45 degrees. 45 degrees. So pag ginamit mo tong triangle na to, magiging ano siya, cosine of 45 equals, magbabaliktad, delta A over deformation AB. So kapag ginawa yan, makukuha natin yung delta A. Di ba 7.233 yun times cosine of 45. So lalabas 5.115. Okay, tapos by ratio and proportion, maging delta G over, ganun ulit, over 20 is equal to delta A over 12. So lalabas na sagot kay delta G ay over 12 times 20. So 8.52. Ito yung magiging sagot. Alright? Yan daw yung nasa choices. No, I mean, hindi ito exactly yung value, pero kapag ito daw yung process na ginawa, yan daw yung nasa choices sa board exam. Kaya sa akin, ang instruction ko palagi, unahin nyo muna gawin yung tama. Ito yung tama. Ito yung tama. Tama yan. Okay? Kapag nasa choices na yan, wag na kayo gumawa ng iba. Ito na yung sagot. Okay? Gawin nyo lang to kapag hindi nyo napapalabas sa choices yung sagot. Okay? We have already identified na ito yung ginagawa ng examiner. Kaya, for board exam, mali, tama siya, pero theoretically, mali. No? Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin piliin yung best answer sa exam. Okay? Kaya, that's how we solve this particular problem.